Ako po ay 48 years old na sa susunod na linggo. 32 years dito ay ginugol ko sa paglilingkod sa bayan. Mula SK, board member, vice governor at gobernador. Ang huling 2 taon ng aking panunungkulan bilang gobernador ay hinamon ng maraming kalamidad. Oil spill, ASF, El Nino at sunod-sunod na bagyo. Pero bilang ama ng lalawigan, mas madali nating hinarap ito dahil meron tayong ama sa pambansang pamahalaan na ramdam natin ang malasakit at pagmamahal sa bawat isang Mindoreño. Ang tawag ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay inspirasyon at lakas ng loob kay Governor Bonds at sa ating mga punong bayan upang harapin ang oil spill at italagang fastest oil spill recovery sa kasaysayan ng buong mundo nangyari sa Oriental Mindoro. Bukod dito sa mahigit 300 milyong pisong ipinadala ni Pangulong Bongbong bilang ayuda sa conditional cash transfer at cash for work program ng DSWD, Department of Agriculture, DENR, DOH, ganon din ang DILG at iba pang ahensya. Pagdating ng El Nino, pinatawag ni Pangulong Bongbong ang mga gobernador. Walang kaginsa-ginsa. Pinadalan kami ng tigli 50 milyon para ipamahagi sa mahigit 6,000 na magsasakang Mindoreño na naapektuhan ng El Nino. Nito lamang nakaraang mga linggo, umikot tayo sa buong lalawigan upang ipamahagi ang ipinadala ni Pangulong Bongbong Marcos na 56 na milyong piso para sa mga biktima naman ng ASF. Minamahal na mga kababayan, batid nating mas maraming naapektuhan ng bagyong nagdaan sa ibang lugar. Ngunit espesyal ang Oriental Mindoro dahil dito, hindi lang tayo humingi, kusang loob ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpili sa Oriental Mindoro para puntahan niya ngayong araw na ito. At hindi lamang kusang loob, sinigurado niya na lahat ng nasa listahan ng Department of Agriculture ay mabibigyan ng ayuda mula sa tanggapan ng Pangulong Bongbong Marcos. Bukas ay 74th founding anniversary ng Oriental Mindoro at pinatingkad lalo ito sa pamamagitan ng panauhing pandangal natin. Sino pa ba ang tataas na bisita sa Oriental Mindoro? Sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At higit pang pinatingkad ni Pangulong Bongbong ang ating selebrasyon dahil pinirmahan niya ng nakaraang linggo ang Batas Pambansa 12055, ang batas na hiningi ni Governor Bonds sa Kongreso noong 2020 pa upang ideklara ang November 15 as special non-working holiday sa buong Oriental Mindoro. Kaya bukas, libre kayong dumalo at libreng manood ng concert ni Moira sa hapon. Minamahal na mga kababayan, gusto ko pang alam nyo na hindi lamang ito basta pinirmahan. Maraming local bills pinalalampas na ayon sa aking bubuwit. Pinababayaan ng maging batas ng walang lagda, pero espesyal sa Oriental Mindoro. Dahil nilagda na ito ng Pangulo, ineksakto pa na ang effectivity ng batas na ito ay mismong bukas sa 74th founding anniversary ng Oriental Mindoro. Sa aking pagwawakas, nung ako'y nagdesisyong sumama sa kanyang kampanya noong 2016, ito'y dahil sa aming pagsasama bilang magkaibigan nang magkasama naming sinulat ang RA 10742 o ang batas na nagbabalik sa SK sa buong Pilipinas. Noong 2022 elections, ang desisyon kong sumama sa kanya ay umani ng napakaraming batikos.
Maraming post ang aking natanggap that it is my political suicide deciding to side with Bongbong Marcos for president. Pero ngayong araw na ito, kaya kong sabihin, kung bibigyan ulit ako ng Diyos ng pagkakataong pumili ng susuportahang Pangulo at ibabalik sa balintataw ko ang nakaraan. Bongbong Marcos. Maraming salamat po, Governor Dolor. Sa pagkakataong ito, magbibigay ng kanyang talumpati ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Magandang magsiupo po tayo. At babatingin ko lang po ang ating mga kasamahan na nandito upang masubaybayan ang ating pagbigay ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka at ating mga ngisda. Andito po, lalong-lalo, lead agency po sila, ang Department of Agriculture, ang ating Secretary Kiko Laurel, ang laging nauuna at siguro itong unang nakikita ninyo kapag ka nagka-problema, kapag ka nagka-disaster, andyan po kaagad ang ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po dahil po lahat po itong ating ginagawa, hindi nating maaring gawin kung hindi maganda ang ugnayan ng national government at saka ng local government. At ang nagtitiyak na maganda nga ang ating pag-coordinate kasama ng local government. Andito po ang kalihim ng DILG Secretary John Vic Remulla. At ang ama ng lalawigan ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Alam niyo po, masasabi ko, hindi pa siya governor noon congressman pa po ako. Yung ating butihing gobernador, siguro ikaw ang pangalawa na nagsabi sa akin, nung congressman ako, tumakbo kang senador. Nung una niyang sinabi sa akin yun, sabi ko, hindi, wala pa sa oras, dahil one term pa lang ako ng congressman. Ayan, siya nagsasabi, hindi, tutulungan kita. Marami tayong kasama, hindi mo lang nalalaman at maraming susuporta sa'yo. Sabi ko, sige, tignan natin. Baka naman kakayanin. At mula noon, at ako'y tumakbo ng senador ng 2007. Kasi, bago pa noon, napupunta na siya sa opisina ko, doon sa Rojas Boulevard, kung maalala mo. At pumupunta siya doon at lagi niya sinasabi, ito yung nagawa natin, ito yung mga nakausap ko. Ito ang ating mga magiging kasamahan para sa national. Dahil congressman nga ako noon. Ako, sige, tuloy-tuloy natin. Mula noon, totoo nga ang kanyang pagkasabi at maraming nadala na naging kaalyado natin. Kaya naman, nung dumating ang panahon ng 2007, lumakas na ang loob ko at tumakbo akong senador. Kaya may malaking pananagutan mo ko. Ikaw ang nagdala sa akin sa national government. Ngunit pasasalamat ako sa iyo bilang gobernador at bilang personal na kaibigan sa lahat ng na itulong ninyo sa aking paghahanap ng magandang paraan upang mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan at mapaganda ang Pilipinas. Andito rin po ang kinatawan ng unang distrito ng Oriental Mindoro, Congressman Arnan Panaligan. At ang kinatawan ng pangalawang distrito ng Oriental Mindoro,
ay ang isa pang, nako, matagal ko nang masyadong kaibigan ito. Mahahalata ang mga edad natin kapag kwento ko talaga. Pangulo pa ang aking ama. Kami ni Congressman, Governor, marami ng pinagdaanan ito na kaibigan natin, ay siya talaga ay nandun at kasama namin na minalas lang tayo ng konti at nagkaroon tayo ng disgrasya at nawala yung ating isang kaibigan at yung kapatid. Pero mula noon, talagang magkaibigan na kami at kahit kasama na rin yan, nung tumakbo ako ng senador, kahit hindi namin kapartido, lumapit sila sa akin, pati yung kapatid mong yumaong, si Jun. Lumapit agad, pinuntahan din ako. At sinabi, hindi, tutulungan kayo namin. Hindi na bale yung party politics. Kami, nandiyan kami, kasama mo. At nagpapasalamat ako sa ang ating kinatawan ng ikalawang distrito, Alfonso Umali. Mga opisyal at empleyado at mga mamamayan na pinamalayan sa pamumuno ng Alkalde Aristeo Baldos Jr., ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at lalong-lalo na ang pinakamahalaga na nandito ngayon ang mga benepisyaryo ng ating mga ibibigay na tulong ngayong araw, the beneficiaries for the PAFO or the Presidential Assistance. Ang minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon upang mamahagi ng tulong para sa mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang apektado ng mga bagyong nagdaan dito sa Oriental Mindoro. Sa kabila ng hirap at hamon na dulot ng bagyong Christine at Leon, muling ipinakita ng ating mga kababayan ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ngunit, batid kong marami pa ang kailangan nating gawin upang makabangon muli sa mga pagsusubok na ito. Ang inyong lakas sa kabila ng ganitong hirap ay nagbibigay sa amin ng determinasyon upang ipatuloy na kayo ay silbihan ng bagong puso. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magbabahagi kami ng tulong pinansyal na nakakahalagang 10,000 piso sa halos 5,000 benepisyaryo. Ito po ay para matulungan po kayo sa iba pang mga pangangailangan. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa, na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. At ang pagbangon mula sa ganitong sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Simula nitong nakaraang buwan, sunod-sunod na bagyo ang ating naranasan. 4 na magkakaibang bagyo na sabay-sabay na namuo sa West Pacific, kasama rito ang bagyong Marce, Nika, ngayon yung Ophel. Hindi man natin mapigpigilan ang pagtama ng mga bagyong ito sa bansa, maaari naman tayong gumawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay narito para matulungan kayo na makabangon sa mga ganitong pagsubok. Ngunit, maliban pa rito, kailangan din namin ang inyong kooperasyon at suporta para magtagumpay ang mga hakbang na makakapagpatatag sa inyong komunidad laban sa sakuna. Inatasan ko na ang DILG at DNR na hikayatin ang ating lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, upang magsilbing gabay sa mga landslide-prone at masyadong maraming baha na lugar. Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas, batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay. Mga pag-aari, ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Para naman sa DPWH, DOTR, DOST, DTI,
at iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, inuulit ko po, pag-aralan at suriin ng mabuti ang ating mga kalsada, tulay at iba pang istruktura upang matiyak natin ang dekalidad, ligtas at handa ng itong mga strukturang ito laban sa pagbabago ng panahon. Ang sabi ko nga, ang bagyo ngayon iba na. May mga flood control tayo, pero dahil sa mas madaming tubig na dulot ng pag-ulan, hindi na nakakayanan. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR, at iba pang ahensya na rebisahin ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sabay-sabay tayo na lumaban at magsumikap para mas maayos ang ating kinabukasan. Sa ating pagtutulungan, alam kong darating ang araw na ang mga hamon na ito ay magiging bahagi ng ating kwento na tagumpay. Bago ako matapos, malugod kong binabalita na naisabatas na nga, kagayat ng binalita sa atin ni Gobernador, ang araw ng Oriental Mindoro na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Nobyembre. Ang ating diwa ng bayanihan ay magsisilbing liwanag na magpapakita ng daan tungo sa pagbangon at kaunlaran para sa inyong probinsya at para sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng Presidential Assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng Presidential Assistance sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa bayan at lungsod dito sa Oriental Mindoro. Mula sa Baku, Marvin Evora. At si Jesus Baha. Mula sa Calapan, si Prino at si Jenaline Daguasi. Mula sa Pola, Ariel Tumampo. At si Ariel Sena. Mula sa Puerto Galera, Noriel Susara. At si Rolly Caguete. Mula sa San Teodoro, Rodolfo Aklan. At si Solomon Aldaba. Mula sa Socorro, Jerry Burgos. At si Eduardo Cabral. Mula sa Victoria, Jobert Raimundo. At si Mario Antinor. Mula sa Bansud, Jocelyn Castillo. Mula sa Bulalakaw, Cecilia Mandigma. At si Gabriel Hermelao.
Mula sa Gloria, Leopoldo Corrales. At si Delmar Camus. Mula sa Rojas, Prevado Belamo. At si Arnel Santuele. Mula sa Pinamalayan, Raul Pastor Fede. At si Felix Magbuo. Mula sa Mansalay, Rosalie Rebay. At si Carlos Imban. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. At ngayon, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga cabinet secretaries at beneficiaries. Inihiling po natin sa mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo.